Hollywood TV. Bumalik na ba sa Manila sina Charmaine at Jay? Tanong ni Ann kina Mary Jane nang dumulog sila sa hapag para mag-almusal. Oo, tutulungan daw nilang bakuran niya si Kuya Gary si Madel. Kailangan ba ni Kuya Gary ng tulong? Sabad ni Yumi. Ang tanong, alam ba ni Gary na tutulong ang dalawang kuting na yon? Ani Benedict. Kapag nalaman ni Gary ang plano ng mga yon, siguradong ibibitin niya ng patiwarik ang mga yon. May ilan ang nagbalik sa Manila pero karamihan ay wala pang balak na putulin ng pagbabakasyon. Kahit ako, parang gusto ko na rin bumalik sa Manila, wika ni Yumi. Ang iinit ng ulo ng mga tao rito. Hindi ako makapag-beauty rest ng maayos. My gosh! Bakit? Nadali ka rin ba ng pangil ni Kuya Art? Ngayong umaga? Natatawang tanong ni Benedict. Oo, dun sa garden niya. Tinanong ko lang naman siya kung anong klaseng veggie salad ang magandang ihanda for breakfast. Bigla ba naman ako sinungitan? Ako rin. Pagsigunda ni Jean. Binati ko siya kanina pero tinunguan lang niya ako. Mabuti ka nga, tinanguan ka pa. Sabi naman ni Frank. Ako nga muntik ng suntukin nung tinanong ko siya kung nakita niya si Dan. Nagsabi pa ng mga ito ng kung ano-ano tungkol sa kabilang behavior ni Art. Nang umagang iyon, mabuti pa nga mga ito kahit nagpapasungitan ng binata, at least nakita ng mga itong lalaking yon. Samantalang siya, kahapon pa niya hindi mahagilap si Art mula nang bumalik sila ni Dan galing ng restaurant kung saan nilibre siya nito ng tanghalian. Isa pa ang doktor na iyon. Nang kalad ka rin siya nito sa isang malapit na restaurant sa church, akala niya i-share nito sa kanyang naisip nitong plano na makatutulong para mas mabilis niyang makuha ang loob ni Art. Pero tapos na silang kumain at lahat, wala pa rin itong sinasabi. In fact, tahimik lang itong buong lunch nila. Ann, nag-away ba kayo ni Art? Tanong ni Achal. Hindi. Kung ganon, bakit gouch ang mood ng isang yun? Parang may ka-LQ. Ganon naman talaga lalaking yun, hindi ba? Oo nga, pero gumaganda-ganda na ang mood niya nitong mga nakaraang araw, hindi ba? Nakakapagtaka lang na bigla na naman siyang bumalik sa dati. Mukhang mas malala pa nga ngayon. Oh, anong kinalaman ko ron? Nagkatinginan ng mga to. Unti-unti napalitan ng tuwa ang pagtataka niya. Ako ang dahilan na magandang mood niya? Cool. Kaya kung maaari, baka pwedeng pakipayapay ng ulo niya. Pakiusap ni Rose. Tamang-tama, hindi pa nag-aagahan si Art. Naglagay ng pagkain sa isang plato si Frank. Tinagdagan niyo ni Gina. Hanggang sa nakigulo na rin ang iba pang kasalo nila sa hapag. Hindi naman kayang mukbangin at bibitayin na ninyo si Art sa mga daming inilalagay niyong pagkain sa plato niya? I don't think mauubos ni Art yan. Bakit? Hindi mo ba siya sasamahang kumain? Tanong ni Jean. Siya nga naman. Ang tatalino niyo talaga. Tumayo na siya at maingat na kinuha ang gabundok na pagkain. Saan niyo huling nakita si Art? Iisang direksyon ang itinuro ng mga ito. Ang backdoor patungo sa vegetable garden. Nang binatang masungit. Hindi naman siya nabigo. Art was displaying his powerful strength as he fixed the farm fences. Hay, ang irog ko talaga. Nakakagilang kakisigan. Nakangiting lumapit siya rito. Good morning, mag-breakfast ka muna. Nakakunot noong lumingon ito sa kanya. Mukhang hindi maganda ang mood nito. Naghanap siya ng pinakamalapit na bench para doon nilapag ang dalang pagkain. Saka ito binalikan. Sabi ng mga pinsan mo, hindi ka pa raw kumakain. Kumain na ako kaninang tulog pa kayo. Nagsimula uling magpokpok. Hindi siya natinag. Ganun ba? Sayang, ang dami pa namang inihain ng mga pinsan mo para sa ating dalawa. Hindi pa rin kasi ako kumakain eh. Ikaw na lang kumain. Pero ang dami kasi. Busog pa ako. Napakamot siya sa ulo. Paano ko uubusin ang lahat ng yon? Nakapamaywang na bumaling ito sa kanya.
Bakit mo uubusin? Sira ka ba? Kainin mo lang ang kaya mong kainin. Nakakahiya naman sa mga pinsan mo. Pinaghirapan nilang ihain iyon Bahala ka na nga. Ubusin mo kung kaya mo. Hindi mo talaga ako sasamahang kumain? Sinabi ko nang busog pa ako. Hindi mo ba ako narinig? You don't have to use that tone on me, Art. Nag-aalok lang naman ako ng pagkain. Kung nakulitan ka, sorry, tao lang. Naglakad siya pabalik sa bench na kinaroroonan ng sandamakmak na pagkain. Masamang-masama ang loob niya sa ginawang pagsusungit nito sa kanya. Kung sa bagay, talagang makulit nga naman siya. Sinabi ng ayaw nito, hindi pa rin siya nakinig. Iyan tuloy ang napalaan niya. Umupo siya sa harap ng pagkain at nagsimula ng kumain nang may kumuha ng tinidor niya. Nang tinangalaan niya iyon, kung sino ay nakita niya si Art. Sumunod pala to sa kanya. Don't give me that look. Ayaw ko lang na maimpatso ang isang taong nasa poder pa ng pamilya namin. Masungit na sabi nito. Umupo ito sa kabilang panig at nagumpisa ng kumain. Sa susunod, tanungin mo muna ako kung nakakain na ako para hindi ako napapagod sa pagdadala ng pagkain. Sinasaramunan mo ba ako? Oo. Anong gagawin ko mali? Dinalhan mo ako ng pagkain kahit busog pa ako. Hindi ko naman alam. Hindi ba yun excuse? You should have asked me first. Galit ka ba sa akin? Hindi ito umimik. Pwedeng malaman kung bakit? I'm not mad at you. So why that cold treatment? Okay naman tayo kahapon Hinalikan mo pa nga ako, hindi ba? Saglit ito natigilan. Kalimutan mo na yun. Alin dun? Lahat ng hindi na dapat binabalikan pa. Kinuha niya rito ang tinidor na para sa tuloy itong tingnan siya. Ayoko talaga ng mga pasikot-sikot na usapan. Diretsahan mo na kasi ako at nang hindi na sumasakit. Ang sakit na ng ulo ko sa panghuhula ng iniisip mo. Isang tanong, isang sagot. Totoo bang galit ka sa akin, Art? Iyon kasi nararamdaman ko sa paraan ng pakikitungo mo sa akin ngayon. Tiningnan siya nito ng diretso. Kung ayaw mo sa mga pasikot-sikot na usapan, ako naman, ayaw ko sa mga taong sinungaling. Sinungaling ako? Ganon? Hindi ba? Galit na balik tanong nito. What did I do? What did I say? Kinausap ako ni Dan kagabi. He told me to stay away from you. What? Dahil nagugulo ka raw anumang namamagitan sa inyong dalawa. What? Bulalas niya. Walang namamagitan sa amin ni Doc Dan. What the? I'm gonna kill that doctor. You don't have to do that. You just have to stay away from me. Pero, and next time, please don't ever lie to me again. Putol nito sa tangkang pagpuprotesta niya. Hinawakan niya ito sa braso nang tangkain nitong umalis. Wala kami relasyon ng pinsan mo. Hindi ko alam kung anong kalokohan ang niluluto ng doktor na iyon, pero talagang walang namamagitan sa amin. Susme, magkaibigan lang kami. Whatever. Inalis nito ang pagkakahawak niya sa braso nito. Art, totoo ang sinasabi ko. Kung gusto mo, kausapin ng dalawa si Doc Dan. I'm sure nagbibiro na naman ang pinsan mong yun. Alam mo naman yun. Wala na akong pakialam sa kung ano mang larong meron kayo ni Dan. Just spare me from it. Please. Pero Art, we'll just cut it. He snapped at her. Sawang-sawa na ako na pinaglalaroan ako. Alam mo ba kung bakit ako galit sa mga sinungaling? Dahil minsan akong pinagsinungalingan. Sa akin na ng babaeng minahal ko ng husto. Sheila lied to me and I felt so betrayed. Tapos heto na naman. Pwede ba? Tigilan mo na ako. Kung napagsungitan man kita noon, nakahingi na ako ng pauhin sa'yo. This game is just so... Hindi ito itinuloy ang sasabihin, pero mababakas pa rin sa mukha nito ang galit. Hindi na niya alam kung paano pa magpapaliwanag dito. Lalo at mismong pinsanan nito nagsabi ng kasinungalingan niyon. I'm not like Sheila. I never and I will be betray... I will never betray you, Art. Seryosong sabi niya. Right. Sarkastikong tugon nito. Nang iwan siya nito ay hindi niya alam at susundan pa ito. Wala na rin namang mangyayari dahil buo na ang isip nito na totoo ang kalokohang isinaksak ni Dan sa kote nito.
Malinis ang konsensya niya, kaya alam niyang hindi pa huli ang lahat para maisalba niya ang anumang mauusbong na magandang pagtitinginan nila ni Art. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay katayin ng doktor na pasimuno ng kaguluhan. What the heck were you thinking, Doc Dan? Bakit mo sinabi yun kay Art? Kung kailan magkakamabutihan na kami, saka ka pa gagawa ng ganong kalokohan? Ano ba talagang gusto mo? Gigil na dinampot ni Anne ang flower vase. Ngunit imbis na ibato iyon sa doktor, ay inangat lang niya iyon ng kaunti, saka pabagsak na ibinalik uli. Doc Dan! Galit na tawag niya rito nang hindi ito magsalita. What? For the first time in my life, I think I hate you. Ikaw ang bahala, pero hindi ko babawin ng mga sinabi ko kay Art. Doc Dan! It's for your own good, Anna. Isa-isa na nitong inilagay sa overnight bag ang mga damit nito sa ibabaw ng kama. You're my dear friend. I don't want anything or anyone hurt you. You don't want anyone to hurt me? Ano ba sa palagay mo ang ginagawa mo? Nagsinungaling ka kay Art. Ngayon tuloy ay galit na galit siya sa akin na nasaktan ako. Ang bulaklak naman sa vase ang ipinanggigilan niya. Ikaw ang nananakit sa akin. Kung hindi mo babawiin kay Art ang mga sinabi mo, malalaman mo kung ano talaga nararamdaman sa'yo ng pinsan ko. Dugtong nito sa sinasabi niya. Ano? He sighed and turned to her. Anne, lahat ng tao sa bahay na ito ay saksi sa ginagawang paglapit sa'yo ni Art. Masaya kami para sa inyo. I mean, we like you, and we're glad that our reclusive cousin is coming out of his hiding now. So ano problema? Bakit nakialam ka? Okay naman kami ah. Talaga? Nang ikwento mo sa akin na sinasabi sa'yo ni Art na hindi niya alam kung magagawa pa niya magmahal uli, doon ako nagdesisyong ilayo ka sa kanya. Sira ka ba? I love your cousin. Alam mo yun. Bakit kailangan mo akong ilayo sa kanya? Because you have to stop pampering his feelings and start looking at your own situation. My situation? Art's been in love with Sheila memories for all these years, Anne. Kung pagbibigyan mo ang paglalapit ninyo, aasa ka. Lalo na't maraming ginagawa si Art na nagbibigay ng pag-asa sa puso mo. At kapag ganun na nangyari, paulit-ulit ka lang na masasaktan. Kilala kita, Anne. You always hide your pains with your witty remarks and laughter. At wala akong balak na ako ang sarili kong pagkadugo ang mananakit sa pinakapaborito kong nurse. Natahimik siya. Nakakainis ang doktor na to. Ang sarap kutusan dahil tama mga sinasabi nito. Still, ayaw pa rin niyang sumuko. I have my own ways para matulungan si Art na makawala sa alaala ni Sheila. I know. Ang problema, hindi natin alam kung effective ba iyon o nakikita lang ng isang katutuwang inilalang ang pinsan ko kaya unti-unti siyang lumalapit sa iyo. Isinara nito ang overnight bag. Kailangan mong lumayo muna sa kanya, Anne, at hayaan mo siyang isettle ang mga issue niya sa kanyang sarili. Kapag nanatili kasi sa tabi niya, hindi mo malalaman kung pareho lang ba kayo ng nararamdaman o nag-aaksaya ka lang ng oras para sa kanya. Napagdiskitahan niyang lapirutin ang petal ng bulaklak na nasa vase. You're a bit cruel, aren't you, Doc Dan? It comes in handy. Alam ba ito ng pinsan mo? Oo, pinadahan ko na sila ng text messages kanina at pare-pareho lang kami ng assessment sa mga nakikita namin sa inyo ni Art, kaya pumayag sila makipag-cooperate sa naging plano ko. Nanatili lang siyang nakayuko habang nakatitig sa lepirot na petal, hanggang sa mamalayan na lang niyang pumapatak na sa kanyang mga kamay ang luha niya. Shit naman oh, mabilis niyang pinali sa mga luha. Ang aga niyo namang ginising sa panaginip ko. Mabuti na yon, kaysa naman gisingin ka namin na kung kailan bangungot na ang panaginip mo. Sunod-sunod na naging pagpatak ng kanyang mga luha. Inabutan siya ni Dan ng panyo. Kaya mo yan. Alam ko. Pahablot na kinuha niya rito ang panyo para pahira ng mga luha niya. Hintayin mo siyang lumapit sa'yo. By then you'll know na nakapagdesisyon na siya na at ikaw ang pipiliin niya. Paano kung hindi? At least,
you know where you stand. Ang ibig mo sabihin, at least alam ko nang hindi akong kayang mahalin ng pinsan mo? Ngumiti lang to. Toknat ka, Dokdan. Let's give it a rest for a while. Pagdating natin sa Manila, magiging visit ka na ulit at hindi mo na madalas na maaalala tungkol dito. Tama, kailangan na natin bumalik sa Manila. Right, dahil ang bagyong hindi man lang natin naramdaman dito nilumpo pala ng buong Metro Manila. Tinawagan na ng lahat ng medical personnel sa lahat ng ospital para umalalay at tumulong sa mga naging biktima ng bagyo. Kaya mag-ayos ka na at aalis na tayo agad. Nabuhay ang instinct niya bilang isang alagad ng besina. Ibinalik niya rito ang panyo at mabilis na siyang nagtungo sa kanyang silid. Sa pagmamadali, hindi na niya napansin na may mga makakasalubong pala siya. Sumalpok ang mukha niya sa katawan ng kung sino man. You should watch where you're going. Art was holding her steadily on her shoulders. Muntik na niya itong yapakin at makilala ito. Mabuti na lang at napigilan niya ang kanyang sarili. Kung hindi, baka tuluyan na niya itong hindi maiwan. She stepped out of his grasp. Sorry. Nilagpasan na niya ito nang marinig uli niya ito magsalita. Nagmamadali ka? Saan ka pupunta? Nilingon niya ito. Babalik na ako sa Manila. Kami ni Dokdan. Kumibot ang mga labi nito. Tila may gusto pang sabihin na hindi masabi. May kailangan ka pa? Kailangan na kasi talaga naming umalis No, wala na. Sagot nito. Tumango siya at tinalikuran na ito. Sa kanan niya pinag-ukulan ng pansin ang kanyang puso. Sa ngayon ay tukulin muna niya sa mga nangangailangan ang pagtutuunan niya ng pansin. Pagkatapos ng lahat ng iyon at walang Art na lumalapit sa kanya, siya na ang mismong babalik dito. Manda ka sa akin, re-rest back ang puso ko. Bulong niya habang nagmamarcha papunta sa kanyang silid. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.